Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nang inilabas ni Gerald ng mga tissue, bigla itong inagaw ni Yolanda mula sa kanyang mga kamay bago sumugod papunta kay Jarvis. Gusto niyang tulungan na punasan ang pawis sa noo ni Jarvis din. Ang lakas talaga ng loob ng ibang mga tao. Naiirita na naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Mukhang gusto ni Yolanda si Jarvis kaya't inimbitahan niya si Queenie na sumama. Si Queenie ay magiging isang wingwoman upang makalapit siya kay Jarvis. Alam ni Yolanda ang gusto niya. Ito ay parang ang ibang tao ay hindi karapat-dapat sa atensyon niya maliban sa Jarvis. Kahit na ngayon lang siya nakilala ni Gerald, medyo nainis na siya sa ugali nito. Ano ang sinabi ng tatay mo, Hugo? Tanong ni Queenie. Sinabi niya na hindi siya makakatulong sa atin. Sinabi niya na hindi niya nagawang makipag-usap sa sinuman dito. Paano naman ikaw, Jarvis? Tanong ni Hugo. Paglingon ni Hugo sa kanya, tila natapos na rin ni Jarvis ang kanyang tawag. May makakatulong ba? Tanong ni Queenie. Handa siyang magbayad para sa isang tiket dahil hindi na binebenta ang mga ito. Kung tutuusin, ang pagkuha ng isang tiket ay magiging isang malaking karangalan pa rin. Sinabi sa akin ng tatay ko na maghintay ng saglit. Makikipag-usap siya sa vice manager, sagot ni Jarvis. Nakatayo sa gilid si Gerald at nagsimula na rin siyang magpanik. Kahit na ang Springs ay tinayo ng kanyang kumpanya, wala pa rin siyang kakilala dito. Lumalabas na nag-hire lamang sila ng mga lokal at kasama ang mas matatandang mga empleyado na mula sa Sunny Springs. Kung hindi, ang mga security guard ay kikilos kaagad kapag nakita na nila si Gerald na nakatayo doon. Gayunpaman, nagliliyab ang araw at marami din siyang dala. Naiinis na nagsalita si Gerald, Hoy! Papasok ba tayo o hindi? Ilang oras na akong nakatayo sa ilalim ng init na ito. Phew! Nakikipag-usap na si Jarvis sa ilang mga tao, kaya't maging kapakipakinabang ka na lang at manahimik, sagot ni Queenie habang medyo nahihiya siya. 10 minuto pa ang lumipas at si Gerald ay nagsimulang mauhaw. Walang anumang lilim na malapit at tumanggi si Queenie na maghintay din siya sa loob ng kotse. Ang sakit-sakit. Ito na ang dulo ng kanyang pasensya, at si Gerald ay nag-text na kay Zach. Sinabi niya sa kanya na nagpadala ng isang tao na mag-escort para sa kanila. Ang paghihintay ng mas matagal ay makakasayang lang ng oras at lakas. Sumagot agad si Zach. Opo, sir. May ipapadala ako kaagad. Si Jarvis naman ay kakatapos lang sa isa pang tawag. Anong sinabi niya? Tanong ni Hugo. Ang tatay ko ay nakipag-ugnay na kay Merdian, ang vice manager dito. Ang parehong mga manager ay wala sa bayan ngayon, kaya ang lahat ay nakasalalay kay Merdian. Kung hindi niya tayo matutulungan, wala nang makakatulong sa atin, sagot ni Jarvis. Ang iba pa sa grupo nila ay nakatingin din ngayon kay Jarvis. Nagsalita bigla ang empleyado pagkatapos, dapat kayong bumalik sa susunod na lang. Napakainit ng panahon at baka magka-stroke kayo kung magpapatuloy kayo sa paghihintay. Sinisiguro ko sa inyo na hindi nyo magagawang. Sa sandaling iyon, ang telepono sa ticket counter ay nagsimulang tumunog at nabigla ang empleyado. Hello? Okay. Naiintindihan ko. Matapos ang tawag, lumingon siya para tingnan ang grupo ng may magalang ng ngiti bago sinabi, ang lahat ng inyong bayad para sa araw na ito ay nasagot na. Ang empleyado ay hindi inaasahan ito. Nakapasok ba sila dahil sa kanilang mga tawag? Sinabi nila Jarvis at Hugo na makikipag-ugnay sila sa isang may kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na totoo ang tinaguriang mga koneksyon nila. Kung tutuusin, mismong ang manager na ang nagsabi sa kanya na papasukin sila. Wow! Nagawa mo talaga na papasukin tayo ng manager. Sabi nila Queenie at Yolanda habang tuwang-tuwa. Lalo namang natuwa si Yolanda. Para bang walang katapusan ang pagkahanga niya kay Jarvis. Sa sandaling iyon, ang leader ng iba pang grupo ay lumapit kay Jarvis. Uy gwapo, akala ko ba papapasukin mo rin kami? Masaya naming babayaran ang mga tiket. Sinabi ng leader habang ang kanyang pagkahanga kay Jarvis ay malinaw na nakikita sa kanyang mga mata. Sure darling. Si Gina? Masayang-masaya si Jarvis. Hindi niya alam na ang kanyang tatay ay may napakalakas. Nakipag-ugnay siya sa vice manager at sa manager din. Agad na lumaki ang kanyang ego. Ang dalawang grupo ay naglakad papasok sa gusali ng masigla.
Noong wala na sila, isang babaeng escort ang lumapit sa empleyado at tinanong, anong nangyari? Pinapasok ba talaga sila ng manager? Well, sinabi ng manager na dumating na ang isa sa aming mga VIP at hindi namin sila binigyan ng access. Sinabi din niya sa amin na maging maayos ang ugali namin. Hindi magiging matalino na i-disappoint ang VIP na ito. Okay? Tahimik lang si Gerald habang sumusunod sa likuran nila. May ibang kumuha ng credit sa ginawa niya. Naisip na niya noong una pa lang ang senaryong tulad nito ay hindi na mangyayari sa kanya. Si Jarvis ay mukhang tuliro rin sa nangyari. Para bang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang bait. Bakit nagsalita para sa kanya ang manager kahit na ang kinontak niya ay ang vice manager lamang? Naintindihan ni Gerald na ito ay kasalanan niya rin dahil gusto niyang maging low-key sa lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman, hindi niya talaga guston ilantad ang kanyang totoong pagkatao ngayon, lalo na't wala sa harap ng mga prick na ito. Ang buong karanasan ay magiging disappointing lamang. Pagpasok nila sa gusali, ang dalawang grupo ay dahan-dahang nagsama at naging isang malaking group. Matapos ang tulong ni Jarvis, ang mga babae mula sa kabilang grupo ay nagpasalamat sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang humanga sa kanya at dahil dito ay halos mamatay si Yolanda sa inggit. Nagkaroon siya ng isang matinding pakiramdam na kaguluhan sa kanyang kaluluwa. Ang mga babae na nagkakagusto kay Jarvis ay napakaganda rin. Naturally, nagselos at nainis lamang si Yolanda sa mga babae na iyon. Gayunpaman, ang tanging nagawa lamang niya ay irapan sila. Itabi mo sa akin para sa akin ang bag ko. Sinabi ni Yolanda habang itinapon ang kanyang bag kay Gerald bago maglakad papunta kay Jarvis, kitang-kita na hindi siya natutuwa. Jarvis, saan tayo pupunta mamaya? Hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako sa spring at ililibre mo ako sa ilang masasarap na pagkain? Tanong ni Yolanda habang nakapaut ang labi niya at kumapit siya sa braso ni Jarvis. Nagagalit na siya ngayon. Kung hindi siya kumilos ng mabilis, maaring si Jarvis ay ninakaw ng isa sa mga babae. Tinutulungan rin siya nila Hugo at Queenie na makalapit kay Jarvis sa panahong ito. Dagdag sa kagandahan ni Yolanda, nasa stage pa sila ngayon ni Jarvis kung saan hayagan silang makapaglandian sa isa't isa. Sobrang lapit na niya. Siyempre gagawin ko ito, sabi ni Jarvis habang nakangiti. Oh? Girlfriend mo ba siya, Jarvis? Tanong ng isa sa mga babae. Napakaganda niya. Sabi pa ng isa habang nakangiti. Si Yolanda ay nanatiling tahimik lamang habang ang kanyang tainga ay nanalaki, naghihintay para sa sagot ni Jarvis. Si Jarvis ay nagpakita ng isang peking ngiti at sinabi niya, na, siya ang best friend ko. Speaking of which, Miss, hindi ko pa alam ang pangalan mo, sabi ni Jarvis. Ang babae na kausap niya ay totoong napakaganda at matikas. Michelle Waxham, pwede mo akong tawaging L. Salamat sa tulong mo ngayon. Nais mo bang maging magkaibigan? Tanong ni Michelle habang ngumingiti ng matamis. Siyempre, sagot ni Jarvis habang kinukuha niya ang kanyang cellphone. Habang nagpapalitan ng number ang dalawa, lumala naman ang inggit ni Yolanda. Si Gerald naman ay tahimik na pinagmamasdan ang buong pangyayari. Napagtanto niya kanina na ang batang babae ay parang kamukha ni Sabrina. Noong narinig niya ang pangalan nito, naintindihan niya agad kung bakit. Mistulang natulala si Queenie mismo. Nagtanong siya na may kasamang pag-aalangan, related ba kayo ni Brooke Waxham? Oh? Siya ang lolo ko, sagot ni Michelle. Tama nga. Coincidence ba ito? Ang lolo ko ay si Theodore Winters. Pamilyar ba sa'yo ang pangalan na iyon? Sabi ni Queenie. Ngumisi lamang si Michelle. Paano niya hindi malalaman kung sino iyon? Kung tutuusin, siya ang nag-set up sa kanya kay Gerald Crawford. Siyempre kilala ko siya. Sa totoo lang, ikaw si Queenie Winters, hindi ba? Apo ni Mo Winters. Naalala kong nakita kita ng ilang beses noong bata pa tayo. Sabi ni Michelle. Para siyang nagiging pamikyar na sa kanila. Medyo naging awkward ang pakiramdam ni Gerald sa mga pangyayaring ito. Ito ay nagkataon lamang. Gayunpaman, mapalad siya na si Mo Winters ay walang nabanggit tungkol sa blind date nang magkasama silang mag-lunch kahapon. Pauwi na si Queenie nang hilingin ni Mo Winters kay Gerald na mag-lunch. Malinaw na gusto niyang tanungin siya tungkol sa blind date, ngunit hindi maganda na gawin ito dahil nasa paligid si Queenie. Mismong si Gerald ay ayaw na pag-usapan ito. Gusto niyang maghintay hanggang sa tanghalian bago niya ito sabihin kay Mo Winters. Bukod pa dito, mas mainam na hindi alam ni Queenie ang tungkol sa blind date.
Tiyak na sasabihin niya kay Francis ang tungkol dito na kung saan ay magdudulot lamang ng malaking gulo sa pagitan nila. Ang pinakamagandang bagay na gawin ay itago ito sa kanilang sarili. Pitang ina talaga. Nandito ang original na blind date ni Gerald at siya ang kapatid ni Sabrina. Gayunpaman, siya ay tunay na napakamatikas at kahit si Gerald ay hindi mapigilang tumitig sa kanya. Si Mitchell naman ay inobserbahan si Jarvis. Nagsimula ang kanyang pag-usisa nang makita niya ang ginawa nito sa ticket counter kanina. Nang mapagtanto niyang pamilyar na siya kay Queenie, agad na nag-click ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Para naman kay Yolanda, siya ay nag-usok sa pagkainggit. Gumawa pa siya ng ilang mga passive-aggressive na pahayag tuwing makakaya niya. Dahil hindi siya sinubukang pigilan ni Jarvis, nagpatuloy si Yolanda sa mga bastos niyang mga salita paminsan-minsan. Si Gerald naman ay tinatrato sila na parang wala sila. Bandang 11 na nang matapos ang 2 mahabang oras ng pamamasyal. Dahil maraming mga restaurant sa gusali, nagsuggest si Jarvis na maghanap sila ng lugar para magtanghalian. Makakapag-usap pa sila habang nakaupo. Naturally, tinanggap ni Michele at ng kanyang mga kaibigan ang alok at di nagtagal ay nakahanap sila ng isang kalapit na restaurant. Sa wakas ay nakakuha sila ng upuan, nilapag ni Gerald ang kanilang mga bag at naupo siya sa isang mesa. At sino ang nagsabi na pwede kang umupo dito? May sumigaw pagkaupo ni Gerald. Hindi ba tayo kakain? Malibang umupo ako, tanong ni Gerald habang naiinis. Si Yolanda ay nagsalita at ngayon ay sasabog na siya. Ang kanyang selos ay napigilan niya mula nang kailangan niyang panoorin si Michele na nakikipag-usap kay Jarvis ng napakatagal. Dahil hindi siya napansin, nagpasya siyang magdulot ng isang eksena sigawan na lang si Gerald. Tingnan mo. Sino ka para umupo ka sa tabi namin? Sa tingin mo ba makakapatong ka sa level namin? Ilayo mo ang sarili mo, kahihiyan at manatili sa iyong linya, sigaw ni Yolanda. Malinaw na tinutukoy niya ang ibang tao. Anong pinaparating mo doon? Sabi ni Gerald. Gerald Crawford, bakit mo siya inaway? Hayaan mo lang siya, plus, nagsasabi rin siya ng totoo. Seryoso, nakikipaglaban ka pa sa isang babae. Anong klaseng lalaki ka, sabi ni Queenie. Alam niyang galit na si Yolanda, kaya pinagsabihan niya si Gerald. Gerald Crawford. Sa sandaling iyon, lumingon si Michelle kay Gerald. Hindi ba iyon ang pangalan ng blind date niya? Ang taong ito ba ang dapat niyang blind date? Ay, malamang wala kang ideya kung sino siya. Siya ang kapitbahay ng lolo ko at inuupahan niya ang aming unit. Inimbitahan ko siya para dalhin niya ang aming mga bag. Ililibre ko siya ng lunch bilang pasalamat sa kanta, sabi ni Queenie. Natatakot siyang humantong sa labanan sila Yolanda at Michele, kaya't mabilis niyang sinubukan na baguhin ang topic. Ay, naintindihan ko, sagot ni Michele habang namumula ang pisngi dahil sa kahihiyan. Tumingin siya ulit kay Gerald at nakaramdam ng sobrang awkward. Naisip niya kung ano ang itsura ni Gerald dati at naisip niya na kahit papaano ay mukha siyang disente at meron siyang mahusay na personalidad kahit na nagmula siya sa isang mapagpakumbabang background. Gayunpaman, nandito siya at nagdadala ng mga bag para sa isang pagkain lamang. Siya ay mukhang disente, ngunit hindi ba ang kanyang mga aksyon ay nangangahulugan na siya ay isang utusan lamang? Pagkatapos ay lumingon siya kay Queenie na tila walang alam tungkol sa blind date. Kung hindi nabanggit ni Queenie o Gerald ang topic, mas gusto ni Michele na dalhin ang kaalamang iyon sa kanyang libingan. Excuse me, miss? Napakainit nito. Ang boses ay nagmula sa isang waitress na hinaharangan ni Yolanda ang kanyang daanan. Paglingon ni Yolanda, tumama ang braso niya sa sulok ng tray at halos mawala ang pagkakahawak ni waitress. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ito. Gayunpaman, isang piraso ng sopas ang nabuo sa siko ni Yolanda. Pasensya na, miss. Okay ka lang, humingi ka agad tawad ang waitress. Sa kanyang paghingi ng tawad, sinagot lamang siya ng isang malakas na sampal sa pisngi mula kay Yolanda. Bakit hindi mo tingnan ang dinadaanan mo? Bakit ang lakas ng loob mo na ibuhos ang sopas sa akin? Wala nang katinuan si Yolanda at galit lamang ang nararamdaman niya sa loob ngayon. Napahiya siya sa harap ni Jarvis kaya binaling niya ang lahat ng kanyang galit sa waitress. Ang waitress mismo ay mukhang bata pa. Ang hitsura niya ay mukhang katatapos lamang ng high school. Nabigla siya sa sampal at ngayon ay nakatingin lang siya kay Yolanda nang hindi makapaniwala. Nabigla din si Gerald at ang iba pa. Walang may akala na si Yolanda ay talagang isang tao na may tama.
Natalie. Natalie, anong nangyari? Sino ang nanakit sa'yo? Sa sandaling iyon, tumakbo ang manager ng restaurant para tumulong. Sumusunod sa kanya ay ilang iba pang mga waiters at waitresses. Habang tinutulungan nila ang waitress na sinampal, ang ilang sumunod sa manager ay lumabas at kahit ang manager ay mukhang kinilabutan rin. Siya ang nanampal, sigaw ni Natalie habang nakaturo kay Yolanda. Ang isang kamay naman niya ay nakahawak ngayon sa namamaganyang pisngi. Ang galing mo naman. Alam mo ba kung sino siya? Nakakunot ang noo ng manager habang nakatingin kay Yolanda. As if may pakialam ako. Siya ang nagbuhos ng sopa sa akin. Wala akong ginawang mali. Isa lang siyang waitress, big deal. Reklamo ni Yolanda. Hindi siya natatakot sa mga kahinatnan dahil alam niya na si Jarvis ay sigurado ang pinakamakapangyarihang tao doon sa sandaling iyon. Walang sinuman ang maglakas loob na kalabanin siya at wala rin mananakit kay Yolanda. Bukod pa dito, ang kanyang spotlight ay ninakaw ni Michelle at nagkaroon siya ng medyo masamang araw. Hindi sila humingi ng paumanhin para sa sopa sa kanyang damit ngunit pinagsabihan pa siya ng manager. Nakakatawa ito. Habang iniisip niya ito, mas mukhang sasabog sa galit si Yolanda. Huwag kang umiyak, Nat, tatawag ako kay Mer Watford para sayo. Sigurado na kakayanin ito ng tatay mo. Sabi ng manager. Si Natalie Watford ay anak ni Blake Watford, ang manager ng buong tourist attraction. Ang kanyang tatay ay isa ring main organizer ng mga bagong proyekto sa lugar. Si Blake ay naatasan mula sa main branch sa Mayberry at siya ay makapangyarihan sa loob ng lugar na ito. Dahil nababagot si Natalie sa kanyang summer vacation, pumunta siya rito dahil gusto niyang makakuha ng experience para sa part-time job. Gayunpaman, ngayon ang kanyang unang araw pa lamang sa trabaho, at nakatanggap na siya ng sampal sa kanyang mukha. Kahit na siya ay nakiusap sa kanyang tatay ng matagal para payagan siyang kumuha ng trabaho, at mag-enjoy dito, ang kanyang mga pagsisikap ay naging mapangit sa buong oras na siya ay nandito. Humph! Tawagan mo kung sino ang gusto mo. Meron kaming Jarvis dito. Para bang matatakot kami sa inyo? Nangutya si Yolanda habang nakakapit sa braso ni Jarvis. Ang mga tao ay lumingon para tumingin kay Jarvis. Dahil malakas ang ego ni Jarvis, alam niya na ginagamit ni Yolanda ang kanyang kapangyarihan para gawin ang nais niya kaya lalong lumala ang ego niya. Pagkatapos ay tumayo si Jarvis bago niya sinabi, nakatawa. Tingnan natin kung sino ang iyong tatawagan. Huwag kang mag-alala Yolanda, mayroon akong mga koneksyon. Habang patuloy si Yolanda na sumigaw hysterically, tumawag ang manager ng telepono. Ilang segundo matapos ang kanyang pagtawag, 3 kotse na Audi A6 ang huminto sa pasukan ng restaurant. Sino ang naglakas loob na sampalin ang aking anak na babae? Gusto mo bang mamatay? Ang galit na boses ay nagmula sa isang nasa middle-aged na lalaki na nakasuot ng suit. Pagkalabas niya ng kanyang sasakyan, 8 iba pang mga bodyguard ang sumunod sa likuran niya. Walang nangahas na guluhin sila dahil malinaw na sila ay mga lalaking malalakas. Si Yolanda ay mukhang bahagyang kinilabutan at humingi siya ng tulong kay Jarvis. Mer Watford. Siya ang gumawa nito. Siya ang sumampal sa mukha ni Natalie. Sabi ng manager habang nakaturo kay Yolanda. Oh? Ang beach na ito. Ang galing mo para magmayabang pa. Kunin niyo siya, sigaw ni Blake habang sininyasan ang kanyang mga bodyguard na gawin ito. Agad na tumayo si Jarvis sa harap ni Yolanda na para bang alam niya ang ginagawa niya. Hey, Mer Watford, di ba? Nagkaroon lang siguro ng misunderstanding. Dapat ba akong tumawag kay Merdian? Ang manager ang nagpapasok sa amin, hindi magiging maganda kung magsisimula ka ng away dito, hindi ba? Malinaw na naisip ni Jarvis na siya ang pinakamakapangyarihan sa kwarto. Matapos sabihin ang kanyang mga koneksyon, ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay para umatras si Blake. Totoo. Yung mga walang kwenta na tao na iyon. Sinusubukan mo bang takutin ako da kanila? Kailangan mo ng reality check, brat. Key off. Sigaw ni Blake sabay hampas sa mukha ni Jarvis. Malakas na umatras ang kamay ni Blake at si Jarvis ay halos natumba mula sa isang sampal na iyon. Jarvis. Parehong sumugod sa kanya sina Michelle at Yolanda matapos makita ang nangyari. Humph! Nagtataka ako kung bakit ang tigas ng ulo mo. Makinig ka bata, sa palagay mo ba na si Dian at Mawil ang maghahari sa lugar na ito? Ha?
Pareho pa silang dapat kumuha ng mga order mula kay Wadford. Sabi ng manager ng restaurant. Ano? Nang marinig iyon, agad na natalo si Jarvis. Gusto niyang lumaban ngunit matapos malaman na si Blake ay mas malakas pa kaysa kay Mardian, hindi siya naglakas loob na gumalaw pa. Ang sigaw ni Yolanda ay biglang umalingaw-ngaw sa restaurant. Dalawa sa mga bodyguard ni Blake ang humihila sa kanyang buhok at ang isa pa ang sumasampal sa kanyang muka. Nagkagulo ang grupo. Makinig kayo, mga brats. Sinaktan niyo ang aking anak na babae kaya ang bawat isa sa inyo ay magbabayad para dito. Huwag niyo rin isipin na tumakas. Sabi ni Blake habang namumula ang kanyang mga mata. Mukhang mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae. Wala sa kanila ang nag-akala na matatapos sa ganitong paraan ang kanilang hapunan. Natakot si Queenie at ang iba pa nang marinig nila ang sinabi niya. Nga Wadford, please. Wala kaming ginawa, nakiusap kaagad si Hugo. Ang mga bodyguard ay hindi nagpakita ng awa. Kahit na si Alexander ay medyo mas matanda kaysa sa iba, siya ay natakot din habang pinapanood ang gulo na nasa harapan niya. Si Gerald naman ay simpleng nakaupo doon ng tahimik. Hindi siya santo at hindi siya obligadong tulungan ang lahat sa bawat sitwasyon. Alam niya na pamilyar sa kanya si Blake Wadford at kung gugustuhin niya, pwede pa niya itong makausap. Ngunit ayaw itong gawin ni Gerald. Wala siyang obligasyon na tulungan sina Yolanda at Jarvis. Hindi kila ang mga taong ito. Bukod pa dito, panay ang tingin sa kanya ni Yolanda. Karapat dapat siyang bugbugin ng ganito dahil laging matigas ang ulo niya at hindi siya maingat. Mukhang makikisali din dito si Queenie at ang iba pa. Biglang isang grupo ng mga empleyado ang sumugod sa restaurant. Mark Wadford. Tigilan mo ito. Huminto ka, nakiusap kung ano ang leader ng team. Mas maraming empleyado ang sumugod sa likuran niya. Ang leader ng team ay ang babae sa ticket counter kanina. Maliwanag na responsable din siya sa lugar na ito. Ha? Oh, ikaw si Becky. Anong problema? Bakit hindi ko sila bubugbugin? Kumunot ang noo ni Blake. Tumayo kaagad sa harap niya si Becky bago bumulong sa kanyang tenga. Sa isang iglap, namumutla ang muka ni Blake. Ano? Pinapasok sila ni Merlyle. Naisip ni Blake sa kanyang sarili. Ipinaalam sa akin ng security team na nagdulot sila ng away dito kaya tumakbo ako sa lalong madaling panahon, Wadford, paliwanag ni Becky. Natahimik sandali si Blake bago siya huminga ng malalim. Alam na niya ngayon kung sino ang mga taong ito. Hindi dapat sila nandito noong una pa lang. Gayunpaman, tila ang taong ito na nagngangalang Jarvis ay tumawag sa kanyang tatay para makapasok sila. Ayaw ni Becky na bigyan sila ng access, ngunit sinabi sa kanya ng manager na papasukin sila at tratuin sila tulad ng mga VIP. Si Merlyle ang nagbigay ng pahintulot para sa kanilang entrance. Ang isa sa kanyang mga kamag-anak ay tumawag kay Merwil na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit na ang dalawang manager, na dapat ay bibili ng mga stock, ay nagmamadaling bumalik dito. Pinagpapawisan ngayon si Blake. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Agad siyang lumingon para tumingin kay Jarvis, na nakahiga pa rin sa lupa, at makikita ang paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Ay, sir, bakit hindi mo nabanggit na pinapasok ka ni Merlyle? Sa katunayan, ito ay isang misunderstanding lamang talaga, sabi ni Blake habang malamig ang pawis na tumataga sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan sa pagitan ni Merdian at Merlyle ay napakalaki. Siyempre kinilabutan si Blake dahil dito. Naunawaan agad ng mga bodyguard ang sitwasyon at ang bawat isa sa kanila ay kabado na umatras. Malaki ang pagbabago sa kanilang ugali. Lalong humanga dahil dito si Michelle. Demon. Sa totoo lang, sino ba siya? Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang tao, sabi ni Michelle, habang nakatitig kay Jarvis, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Si Yolanda naman ay nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay tumawa siya ng hysterically at sumigaw, hahaha. Bobo ka? Sisiguraduhin kong lahat kayo ay mamamatay sa pagsampal sa akin. Mas maraming sampal ang umalingaw-ngaw sa restaurant habang patuloy na sinampal ni Yolanda ang bawat bodyguard ng maraming beses. Bagaman siya ay binugbog ilang segundo lamang ang nakakalipas, ang kanyang ego naman ay tumaas ngayon na maaari siyang lumaban ng walang gumaganti sa kanya. Alam niyang hindi siya papabayaan ni Jarvis. Jarvis, pwede ko bang malaman kung sino ang iyong tatay? Nahihiyang nagtanong si Blake. Hey, ang tatay ko ay si Thomas Fish.
Parehong ang aking mga magulang ay nasa Serene or at maging si Mer Edward dito ay kilala sila, mayabang na sinabi ni Jarvis. Thomas Fish. Alam ko ang ilan sa mga koneksyon ni Merlyle, ngunit wala siyang kinalaman dito. Si Merlyle ay may pakialam sa kanya. Parang hindi ito tama. Naisip ni Blake sa kanyang sarili. Humph! Alamin mo ang lugar mo, tanda. Sasampalin kita ng 2 beses tulad ng ginawa sa akin ng mga bodyguards mo. Sinabi ni Yolanda habang naglalakad siya papunta kay Blake. Blake? Long time no see, sabi ni Gerald habang nakangiti. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa kanyang kinaupuan at nanatili doon, ang mga kamay niya ay nasa kanyang bulsa. Nakialam si Gerald dahil hindi niya matiis na pinapanood sina Jarvis at Yolanda na patuloy na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Bukod pa dito, sa wakas ay naalala ni Gerald kung sino si Blake Watford. Siya ang nag-ayos ng birthday party para kay Elena Larson. Si Gerald ay kasama si Lillian sa panahon ng celebration, kaya nakausap niya si Blake noon. Nag-usap lang sila ng saglit doon. Gayunpaman, malinaw na sumusobra na sina Jarvis at Yolanda kahit na gusto niyang panatilihin ang pagiging low profile. Kung sila ang kanyang matalik na kaibigan, hayaan niya lamang ito. Gayunpaman, ang dalawang ito ay mga nobodies. Bakit ako mananatiling tahimik at hahayaan ang mga bobo na ito na gawin ang gusto nila sa mga tauhan nila? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Mark Crawford. Nandito ka pala. Alam ni Blake na yari na siya sa oras na makita niya si Gerald. Para bang bumagsak ang puso niya hanggang sa tiyan. Nagalit siya matapos marinig na ang kanyang minamahal na anak na babae ay nasaktan. Dahil ang lahat ng kanyang pansin ay nakatuon kay Yolanda at Jarvis, hindi na pinansin ni Blake ang iba pa. Gayunpaman, nang makita niya si Gerald sa harapan niya, alam niya agad na meron isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ay may katuturan na ngayon. Naisip ni Blake. Sobrang naguluhan si Blake na hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Thomas Fish dati. Ang beep na pinag-uusapan ay si Gerald pala. Dahil ayaw ni Merlyle na mailantad ang totoong pagkatao ni Gerald, hindi siya masyadong nagpaliwanag sa mga managers kaya humantong sa hindi pagkakaunawaan na ito. Yeah, nandito lang ako para mag-relax, nakangiting sinabi ni Gerald habang tumatango. Natulala si Mitchell at ang iba pa. Anong nangyayari? Kilala ng lalaking ito si Gerald. Hoy! Tapos na ba kayong mag-usap? Bumalik ka dito at hayaan mong sampalin kita. Maliwanag na galit pa rin si Yolanda. Habang siya ay papunta sa kanya, sinampal ni Blake si Yolanda ng buong lakas hanggang bumagsak siya sa lupa. Bugbugin niyo ang mga brats na ito, walang pakialam na inutos ni Blake. Sa paligid ni Gerald, alam niya na wala na siyang dapat ipag-alala pa. Humarap si Blake sa ekspresyon ni Gerald, ngunit simpleng iniiwas ni Gerald ang kanyang tingin. Nangangahulugan ito na hindi siya makikialam sa anumang gagawin ni Blake sa dalawa. Ang lahat ng mga empleyado ay nagpapanik sa pangyayari na ito. Gayunpaman, si Blake ay lumapit kay Gerald ng magalang bago niya sinabi, Mark Crawford, kung alam ko na darating ka, masaya kitang sasamahan dito. Hindi mo kailangang gumawa ng mga efforts at humingi ka pa ng tulong kay Merlyle. Tama na iyan, ito ay isang impulsive na desisyon. Ang grupo na ito ay mukhang hindi sumusuko at ayaw kong tumayo sa ilalim ng araw ng matagal. May mga kinausap lang ako na ilang mga koneksyon para makapasok kami dito, paliwanag ni Gerald. Ngayon alam ng lahat kung ano ang totoong kwento. Ano? Gerald, ikaw ang nagpapasok sa amin, hindi makapaniwalang na nagtanong si Queenie. Hindi rin makapaniwala si Mitchell. Imposible na totoo ito. Gayunpaman, mula sa kanyang pakikipag-usap kay Blake, lahat na nandoon ngayon ay sigurado na si Gerald ay meron rin magandang mga koneksyon. Kung sa bagay, ang barbarian na lalaki ay yumuko kay Gerald at nakikipag-usap pa sa kanya ng may respeto. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga opinyon ng mga babae tungkol kay Gerald ay agad na nagbago. Kahit na walang kumilala sa kanyang presensya dati, siya ang tunay na tao na nagpapasok sa kanilang lahat. Ito ay isang makatwirang paliwanag. Kung tutuusin, kinausap lang ni Jarvis si Mer Edward. Paano niya nagawang madaliin ang mga managers para salubungin ang kanilang pagdating? Mark Crawford. Napansin ni Gerald na may sasabihin si Blake. Ay, pwede ba nating pag-usapan ito sa opisina? Pupunta ako doon, Mer Watford, sabi ni Gerald sabay tango. Siyempre, Mark Crawford, sabi ni Blake habang niyayaya ang kanyang mga bodyguard palabas ng restaurant.
Nagkaroon ng ideya si Gerald kung ano ang gusto pag-usapan nila ni Blake. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ang Sunny Springs ay tila mas dakila kaysa sa dati. Isang malaking kaganapan bukas. Malaki ang posibilidad na inutusan ni Zack si Blake na maghanda ng isang pagdiriwang para sa kanyang kaarawan. Gusto ni Gerald na linawin ang kanyang pag-aalinlangan sa pamagitan ng pagtanong kay Blake. Gayunpaman, ito ay isang private na bagay at ayaw niyang malaman ni Queenie at ng iba pa ang tungkol dito. Matapos tingnan si Jarvis na magulo pa rin ang itsura, umalis na agad si Gerald sa restaurant. Teka lang Gerald. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, sabi ni Queenie habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Namumutla ang mukha niya at parang napailing siya. Tulad ng iba pa, hindi niya alam kung paano naging napakadali kay Gerald na baguhin ang sitwasyon. Kanina pa niya minamaliit ni Gerald. Sa sandaling matagumpay na nakialam si Gerald, naramdaman ni Queenie na parang siya ay dinurog ng isang malaking bato. Sa kanyang isipan, patuloy niyang hinahangad na ito ay ibang tao na makapangyarihan. Kahit sino ay pwede na. Kahit sino maliban kay Gerald. Bakit tinawag niya si Gerald bilang Mark Crawford? Hindi ba siya ay isang talunan na lowlife? Bakit o bakit? Ito ang mga kaisipang bumabaha sa isip ni Queenie. Nakaramdam siya ng sobrang pagkabalisa. Anong kailangan mo, paalis na tinanong ni Gerald. Kung hindi dahil kay Winters, hindi ko sayangin ang oras kong lokohin ang sarili ko sa mga tao, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ipaliwanag mo ang iyong sarili ng tama sa oras na ito. Bakit ang taong iyon ay naging magalang sayo? Parang natakot pa siya sayo. Ano ang kinalaman mo sa kanya? Tanong ni Queenie. Huwag magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat tanungin. Magpakasaya sa biyahe mo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong sasabihin ko sa kanila na pabayaan na kayo, sagot ni Gerald bago lumabas ng restaurant. Nang maglakad siya sa harap ni Michelle, tinitigan siya nito na may halo-halong emosyon. Hindi niya inaasahan na siya ay isang napakalakas na individual. Hindi niya talaga nasabi. Nang masunog ang kanyang pisngi, walang nararamdamang kakaiba si Michelle kay Queenie. Sa katunayan, hindi niya masabi na mas malungkot siya kaysa kay Queenie. Sa sandaling iyon, ang inaalala lamang niya ay ang aktual na background ni Gerald. Sino ang lalaking ito? Hindi Impossible. Hindi kami tinulungan na pumasok ng lowlife na iyon. Si Jarvis yun. Malamang ito talaga ang totoo, sigaw ni Yolanda sa pagtanggi. Mahigpit na sinara ni Jarvis ang kanyang ngipin habang sinusubukan niyang tawagan ang kanyang ama. Ang totoo pala ay si Sir Edward ay hindi sumagot sa kanilang kahilingan. What the f***? Sino ba talaga si Gerald? Sobrang curious ngayon ni Queenie. Hindi siya interesadong makipag-usap sa iba kundi kay Gerald ngayon. Agad siyang sumugod sa labas ng restaurant at umaasang maabutan si Gerald. Samantala, inabot ni Blake kay Gerald ang isang tasa ng tubig bago sabihin, Mark Crawford, hindi mo ba naalala? Bukas ang iyong birthday. At sinabi sa amin ni Merlyle na mag-ayos ng isang event para sayo. Gagawa pala sila ng isang pagdiriwang, naisip ni Gerald. Kilalang kilala ni Gerald si Zack. Gusto lang sana niyang bigyan si Gerald ng magandang kaarawan. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Gerald na yayain lamang ang ilang tao sa hapunan. Iyon mismo ay magiging makabuluhan sa kanya. Gayunpaman, nagsimula na ang proseso ng dekorasyon kaya't hindi plano ni Gerald na makagambala dahil nagawa na ang lahat ng pagsisikap na iyon. Pagpasok nilang dalawa sa opisina ni Blake, naramdaman agad ni Gerald na gumaan ang kanyang pakiramdam. Malamig ang loob ng kwarto at tuluyan na ring nakapagpahinga si Gerald. Nakahinga siya ng maluwag sa pagkaupo niya sa isang upuan. Si Blake naman ay magalang na tumabi sa kanya. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng isang salita maliban kung tinanong siya ni Gerald tungkol sa anumang bagay. Bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina. Gerald, kailangan kong marinig ang totoo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari doon. Isang babae ang pumasok sa opisina at hindi lamang ito ang sinumang babae. Ito ay si Queenie Winters. Pinagmasdan niya ang mga ito mula sa bintana. Kitang-kita niya na nakaupo si Gerald sa upuan sa lamesa habang ang malaking lalaki kanina ay simpleng nakatayo sa tabi niya. Parang nababaliw na si Queenie. Tita! Queenie! Binigyan ko na kayo ng sagot, sigaw ni Gerald sabay talon. Hindi niya inaasahan na hahabulin siya ng babaeng ito. Anong meron sa'yo? Nag-aalala lang ako.
Sabihin na nating nanalo ka sa loto o ano kahit na hindi ako sigurado kung magkano ang nakuha mo, hindi ba parang ang babaw mo para umasta ng ganito? Kakainin ka ng totoong mundo kung ganoon. Gaano man kalaki ang iyong nakuha, mag-ingat at huwag malinlang o baka tumira ka sa kalye sa susunod. Totoo ayon. Si Gerald ay dapat na nag-invest siguro sa attraction gamit ang pera sa loto. Ito lamang ang makatwirang konklusyon na maaari niyang mabuo sa sandaling iyon. Naging magulo ang kanyang damdamin at pakiramdam niya ay sobrang nababagabag sa biglaang pagbabago ng lakas. Matapos sabihin kung ano ang kailangan niya para mapakalma ang kanyang sarili, kaagad na umalis si Queenie sa opisina habang namumula ang pisngi niya. Ang batang babae na ito. Kung nalaman niya ang tungkol sa aking totoong pagkatao, hindi siya matatapos sa pagdadaldal tungkol dito, sabi ni Gerald bago tumawa. Habang si Blake ay pumunta para gawin ang kanyang errands, nagpasya si Gerald na matulog bago iwanan ang attraction at magpahinga. Sigurado na ayaw niyang sumali pa kay Queenie at sa mga kaibigan nito. Ayaw na rin siya ni Queenie na sumama sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, narinig niya na may kumatok sa pintuan. Mar Edward, may dala akong bagong report sa'yo. Ito ay isang malambing na tinig ng babae at medyo natigilan si Gerald nang marinig niya ito. Pasok ka, sabi ni Gerald. Dahan-dahang bumukas ang pinto at may isang babae na nakauniporme ang pumasok sa opisina. Siya ay may mahabang buhok at may magandang katawan. Sa kanyang mga kamay ay may dokumento at sa likuran niya ay isa pang magandang babae. Mar Edward, ako say. Dahan-dahang humina ang boses ng dalaga. Magpapakilala na sana siya, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mabuo sa sandaling nakita niya kung sino ang nakaupo sa opisina. Tahimik lang si Gerald. Tinitigan niya lamang ang dalawang babae habang naging awkward ang pakiramdam sa opisina. Nga Mark Crawford. Ikaw? Hindi ko alam na nandito ka, sabi ng dalaga habang agad na ibinaba ang ulo niya sa hiya. Hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact. Sela. Sharon? Ano ang ginagawa ninyong dalawa dito sa Fuente? Hindi ba dapat nasa Serene County ka? Tanong ni Gerald habang patuloy niyang tinititigan ang dalawa. Habang iniimbestigahan ni Gerald ang kanyang kumpanya, nalaman ni Sela ang kanyang tunay na pagkatao. Para naman kay Sharon, alam na din niya ang tungkol dito mula noong naroon siya sa insidente sa real estate center. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay awkward para sa kanilang tatlo ang sitwasyon na ito. Kahit na naalala niya ang ginawa sa kanya ni Xela at Sharon noon, siya ay mabuting kaibigan pa rin ng dalawang babae noong high school sila. Nakipaglaban pa si Xela kay Waylon noong binubuli si Gerald. Hindi naging masaya ang buhay niya noong high school, ngunit sa paligid ng dalawang babae, ang buhay niya noong high school ay naging maganda pa rin. Kahit na noon, maraming mga tao ang nagmaliit sa kanya ngunit hindi sa dalawang ito. Talagang tinatrato nila siya tulad ng isang mabuting kaibigan. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit mabuti pa rin si Gerald pagdating sa kanilang dalawa. Kahit na hindi na magkatulad ang kanilang pagkakaibigan, naramdaman pa rin ni Gerald na obligado siyang tratuhin sila ng mabuti. Mark Crawford, pupunta ako ngayon sa Human Resources Department. Kagagaling lamang ni Sharon sa kumpanya. Oh, at dahil bukas ay ang iyong birthday, nag-assign ang kumpanya ng mga magagandang babae na maging escort mo. Ay, naaalala pa nila ang aking birthday. Well, ito ay medyo kakaiba. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ay, naintindihan ko, okay, abala ngayon si Blake sa pag-decorate ng lugar, sabi ni Gerald nang tumayo siya. Ang sitwasyon ay naging sobrang awkward. Ay oo nga pala. Sharon, bakit ka naghahanap ng trabaho ngayon? Kumusta naman si Hayward? Tanong ni Gerald. Kahit na dati ay may crush siya sa kanya, wala na talaga siyang nararamdaman para kay Sharon. Ay, well, matapos malaman ni Hayward na ikaw si Mark Crawford, laking gulat niya kaya umalis siya sa kanyang bahay ng maraming araw. Bukod pa dito, alam niya ang tungkol sa ating nakaraang relasyon kaya tumigil doon si Sharon at iniwan na nakasabit ang kanyang mga salita. Ay, kaya pala naghahanap ng trabaho si Sharon dahil pala ito sa akin. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Si Gerald ay nagpakita ng isang awkward na ngiti bago niya sinabi, pero alam mo, na-flatter pa rin ako, haha. Naalala mo ba noong high school? Ang pinakamasayang birthday na meron ako noon ay noong nasa kantin tayo. Nang marinig iyon, pareho sila Sharon at Sela nagsimulang mag-isip tungkol sa nakaraan.
Noong high school, halos lahat ay tumanggi na makasama si Gerald at ang kahit noong birthday niya ay walang sumama sa kanya. Ang kanyang birthday sa taong iyon ay noong lumabas ang resulta, ang lahat ay kailangang bumalik sa high school sa panahon ng bakasyon para makuha ang kanilang mga certificates. Sina Xela at Sharon ay nagsuggest na i-celebrate nila ang birthday ni Gerald sa kantin. Gusto nilang ipagdiwang ito kasama siya bago siya sumali sa military. Ang dalawang babae, kasama si Lilian, ay bumili ng isang malaking keke para kay Gerald noon. Nandoon si Lilian dahil malapit siya kay Sharon at kahit medyo nag-aalangan pa siya noong una, sa huli ay pinagdiwang pa rin nila ang birthday niya nang kasama sila. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng keke si Gerald at sobra siyang naantig dahil dito. Iyon ang oras nang magpasya siyang manatiling kaibigan sila magpakailanman. Ngayon, gayunpaman, napagtanto niya na ang desisyon na iyon ay naging unisided lamang. Nang magsimula ang pagpasok nila sa university, nagpatuloy siyang makipag-ugnay kay Xela at Sharon. Gayunpaman, sa kalaunan, pareho silang hindi na namansin sa kanya. Hindi sila nag-abala na kahit sumagot sa alinman sa kanyang mga text. Makalipas ang 2 taon, nasabik si Gerald nang makasalubong niya si Sharon sa Mayberry. Kailangang aminin ni Sharon na dahil siya ay napakapalakaibigan at madaldal pa rin, malinaw na pinahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan kahit na sa paglipas ng maraming taon. Gayunpaman, naramdaman ni Sharon na nahihiya siya habang nasa paligid niya si Gerald kaya iniwasan niya si Gerald sa lahat ng pagkakataon. Ininsulto pa niya ng maraming beses si Gerald. May mga pagkakataong sumobra pa siya hanggang sa pisikal na nasaktan si Gerald. Sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy siyang tinulungan ni Gerald sa maraming okasyon at hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Sinamantala niya iyon na naging dahilan para lalong masaktan si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit sa huli ay hindi na siya pinapansin masyado ni Gerald. Para naman kay Xela, naging maliit ang tingin niya kay Gerald mula nang makasalubong nila muli ang isa't isa pagkatapos ng maraming taon. Medyo napahiya siya nang magkita sila noon, kaya nag-usap sila ng maayos noon at madalas ay gumagawa pa sila ng biro paminsan-minsan. Gayunpaman, naisip ni Gerald na pinahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan tulad ng ginawa niya noon. Pupunta pa nga raw sila sa class reunion noon. Gayunpaman, sumama siya kay Waylon kaya hindi siya naging komportable sa halos buong araw na iyon. Si Waylon ay ilang beses na naging bully kay Gerald noong high school sila. Hindi tumayo si Gerald para sa kanyang sarili. May pagkakataon pa na hinagis ni Waylon ng isang upuan si Gerald hanggang sa tumilapon si Gerald sa likuran ng klase. Siya ay walang duda ang kaaway ni Gerald. Kahit na alam iyon ni Gerald, naging malapit pa rin sa kanya si Xela. Hindi ka panipaniwalang nasaktan si Gerald matapos itong malaman. Ngayong napagtanto ng 2 babae na si Gerald ay ang tunay na Mark Crawford na mula sa Mayberry, hindi nila mapigilang magsisi sa kanilang mga ginawa. Pareho nilang inakala na hindi na siya ang Gerald na alam nila, ngunit sa totoo lang, hindi pa nagbabago si Gerald. Sila ang nagbago. Pasensya ka na, Gerald. Sabay na sinabi nilang dalawa. Ang 2 babae ay nagbigay ng mga ekspresyon na puno ng kahihiyan at panghihinayang. Tama na iyan, sagot ni Gerald habang nagpakita ng gentle na ngiti. Kahit na siya ay naging mabait pa rin sa kanila, alam nilang tatlo na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi talaga maayos. Ang nangyari ay tapos na at hindi na sila makakabalik sa nakaraan. Itatrato lamang sila ni Gerald bilang mga kakilala ngayon. Wala nang higit pa. Parehong naintindihan nila Sharon at Xela ang ipinahihiwatig ni Gerald. Alam ng dalawa na hindi nila may rewind ang oras para ayusin ang lahat ng kanilang mga pagkakamali at naramdaman nila na ang kanilang puso ay tinusok ng libu-libong mga karayom. Kung sila ay magkaibigan pa rin, ang muling pagsasama na ito ay maaaring maging mas mahusay. Ayaw nang pahabain pa ang awkwardness sa pagitan nila, nagpasya si Gerald na umuwi na dahil late na rin. Para sa kaalaman niya, ang psityo na iyon na si Queenie ay malamang umuwi na. Wala talagang lakas si Gerald na maglakad pabalik, kaya ginamit niya ang isa sa mga kotse na Audi A6 ng kumpanya para imaneho niya ito pauwi. Pagdating pa lang niya sa pasukan, si Gerald ay may nakasalubong na isa pang kakilala. Hawak-hawak nito ang kanyang Porsche at parang naghihintay siya ng taxi. Si Michelle yun. Dahil hindi nag-abala si Gerald na iangat ang bintana ng sakyan, nakita siya ni Michelle habang papalabas na siya. Gerald, tinawag siya ni Michelle. Ayaw ni Gerald na hindi pansinin ang mga tao, ngunit hiniling niya na umalis na lang siya sa mga sandaling iyon. Hindi niya talaga gusto ang taong ito. Kung tutuusin, hayagang sinabi nito ang ayaw niya kay Gerald.
Kinuha pa niya ang kanyang kapatid na mag-substitute sa kanya para sa kanyang blind date kay Gerald. Itinuring niya ito bilang isang direktang insulto, kaya't hindi siya balak ni Gerald na kausapin siya. Anong kailangan mo? Malamig na tinanong ni Gerald habang papalapit siya sa sakyan si Michelle. Ay, well, gusto ko lang sanang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi kami makawala sa sitwasyong iyon nang hindi kami nasasaktan. Ang iba pang mga babae na sumama sa akin ay ang mga kasamahan ko, at ang ilan sa kanila ay nakauwi na, sagot ni Michelle. Napansin ni Gerald ang isa pang mas maliit na babae ang nakatayo sa tabi niya habang sinasabi niya iyon. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Kung may sasabihin ako tungkol dito, hindi ko papayagan ang sinuman sa inyo na pumasok. Si Jarvis ang may pakana nito. Malamig na sinabi ni Gerald. Hindi ko kailangang magpakita ng kabaitan sa kanya sa puntong ito. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Walang pakiramdam ang kanyang mga salita na ang mukha ni Michelle ay agad na namula sa kahihiyan. Alam niya na ang blind date ang sumira sa kanilang relasyon bago pa ito magkaroon ng pagkakataong magsimula. Naintindihan niya ng mabuti na tumawid siya sa limitasyon, ngunit ayaw niyang iwan na lamang ito ng ganito. Noong una ay ayaw ni Michelle na pumunta dahil kahihiyan ito sa kanya. Kung tutuusin, mainam na manatili lamang bilang mga hindi kilalang tao at huwag nang muling makipag-usap sa isa't isa. Hindi ba iyon ang mas gusto niya? Gayunpaman, pagkatapos ng pangyayaring iyon sa restaurant, hindi niya ito basta-bastang iiwan. Tulad ng iba pa, hindi niya matitiis na makita si Gerald na gumawa ng mabigat na comeback. Wala kang iba kundi sa isa sa maraming nga tao na tinanggihan ko. Ito ang naisip niya. Kung nanatili si Gerald katulad ng iniisip ni Michelle sa kanya, hindi sana magkakaroon ng malaking reaksyon si Michelle tungkol dito. Hindi niya inakala na ang optional na lalaking ito ay naging makapangyarihan pala. Sobra niya itong ikinagalit, lalo na't ayaw siyang kausapin ni Gerald. Dumiretso lang si Gerald sa pasukan kasama ang kanyang Audi. Gusto kong mag-sorry para sa... Alam mo... Sige, alam kong mali ako na hindi ako sumama sa'yo, sabi ni Michelle habang kinakagat niya ang ibabang labi niya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa totoo lang, nakikita lang kita bilang isang akwaintanse, kaya kung wala ng iba, alis na ako ngayon, sabi ni Gerald habang kaagad siyang nagmaneho. Sobrang galit na galit ngayon si Michelle. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya pinansin ng isang lalaki. Naramdaman niyang nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Hindi lamang siya naging napakalakas, ngunit hindi nahulog ang luha sa kanyang iyelid nang hindi siya pinansin ni Gerald at nag-drive lang ito. Hindi nagtagal bago madaanan ni Gerald at ang tuyon at fuente. Habang nagmamaneho siya, may napansin si Gerald na kakaiba. Para bang dumami ang mga mamahaling kotse sa bayan. Karamihan sa kanila ay nakaparada sa labas ng mga hotel. Kahit na ito ay medyo kakaiba, hindi ito masyadong iniisip ni Gerald. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Gerald. Nakita niya na ito ay isang tawag mula kay Mars Winters. Anong problema, Mars Winters? Nakangiting tinanong ni Gerald matapos sagutin ang tawag. Gerald, nasaan ka? Nakita ko si Queenie ay nagmamaneho ng mag-isa kanina. Mukha siyang medyo stressed. Nakipagtalo ba kayong dalawa? Iniwan ka ba niya doon ng mag-isa? Tinanong si Mars Winters, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mag-alala, nagmamaneho ako ngayon gamit ang kotse ng kaibigan ko. Walang nagawa si Gerald kundi sabihin yon para hindi mag-overthink ni Mars Winters sa sitwasyon. Naintindihan ko. Mabuti naman. Nga pala Gerald, makakakuha ka ba ng isang bag ng bigas sa bayan kapag pabalik ka na? Sa ganoong paraan hindi nalalabas ang tito mo. Walang problema. Pagkatapos ay nakakita si Gerald ng isang supermarket sa malapit at bumili ng 2 bag ng bigas, isang bote ng peanut oil, at iba pang mga item. Habang inililipat ni Gerald ang mga pinamili niya sa kotse, naalala niya na bumalik siya sa Sereni County at tumanggi si Winters na kumuha ng anumang pera mula kay Gerald. Ipinangako ni Gerald sa kanyang sarili noon na dahil hindi nila tatanggapin ang kanyang pera gagamitin lamang niya ang pera para makakuha ng mga kailangan para sa kanila. Napagtanto niya na halos nakalimutan niya ang sarili niyang pangako at bumalik siya sa supermarket. Matapos ang ilang mga paglalakbay sa loob at labas para matiyak na madadala niya ang lahat, nagtapos si Gerald ng pagbili ng ilang mga kahon ng gatas, masarap na wine, at isang set ng mga halaman at spices na din. Nang buksan niya muli ang halos puno na sakyan, may narinig siyang gulat na boses na tumawag sa kanya. Gerald,
Hawak ni Gerald ang isang pressure cooker sa kanyang mga braso nang lumingon siya para tingnan kung sino ang tumatawag sa kanya. Ito ay isang babae na nakatayo sa pasukan ng isang hotel na nasa tabi mismo ng supermarket. Ski! Lila! Ano ang ginagawa mo sa bayan na ito? Ang babae na nakatayo sa pasukan ng hotel ay si Lila nga at nagulat si Gerald sa kanya. Kung sa bagay, hindi niya akalain na makakita pa siya ng sinuman mula sa pamilya Jung pagkatapos ng pangyayaring iyon. Si Gerald ay masyadong nasiyahan at naging mabigat ang loob niya sa kanila. Kahit na nakaranas si Willie ng karagdagang mga problema, hindi ito pinansin ni Gerald sa kabila ng patuloy na paalala ng kanyang ama na alagaan sila para sa kanya. Hindi niya rin sinagot ang alinman sa mga tawag ni Lila. Naging mas mahirap ang kanilang kasalukuyang sitwasyon kumpara noon. Well, kararating lang namin at may bibili na sana ako sa supermarket. Hindi ko talaga inaasahan na makita ka dito. Napakabait at magalang pa rin si Lila kay Gerald. Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya. Malinaw na gusto niyang magpatuloy sa pakikipag-usap kay Gerald. Kami? Sino pa ang kasama mo? Tanong ni Gerald. Ang mga magulang ko at mga kasamahan ng tatay ko, nandito sila para magpakasaya sa kanilang sarili. Malambing na sinabi ni Lila. Okay, sabi ni Gerald habang tumatango. May interesting na bagay ba sa Tawin? Bakit maraming tao ang partikular na pumulunta dito para magsaya? Gayunpaman, ayaw na ayaw ni Gerald na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Lila. Sa makatuwid, hindi siya nag-abala na tanungin siya para sa karagdagang mga detalye. Speaking of which, Gerald, nakatira ka pa rin sa bahay mo? Tanong ni Lila. Siyempre. Saan pa ako titira? Okay. Sa palagay ko ay hindi pa ako nakapunta sa bahay mo dati. Kung tutuusin, ikaw ang palaging pumupunta sa akin noong bata pa tayo, sagot ni Lila habang nakangiti. Mas mabuti nga kung ganoon, kung wala nang iba pa, magpapahinga muna ako. Kailangan kong magmadali sa bahay para magluto. Sabi ni Gerald at agad na binago ang paksa. Alam ni Lila na ayaw siyang kausapin ni Gerald. Gayunpaman, kapag hindi siya pinapansin ni Gerald, mas gusto niyang makipag-usap sa kanya. Kung sa bagay, siya si Lila Jung. Talaga bang hindi siya karapat-dapat para sa oras at atensyon ng lalaking ito? Nga pala, Gerald, isang kabel lang ang binili mo para sa pressure cooker mo. Hindi mo ba balak kumuha ng extra? Ang boltahe sa mga villages ay maaaring maging medyo hindi matatag at ang mga kable ay madaling matunaw. Ah! Hindi ko naisip iyon. Salamat, sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Kung naging ganito lamang si Lila sa kanya noong nakaraan, ang mga bagay ay maaaring maging maayos para sa kanila. Matapos may lagay ang pressure cooker sa kanyang kots, bumalik siya para muling pumasok sa supermarket at kumuha ng isa pang ekstrang kable. Hihi! Alam mo, dahil papasok rin ako, hayaan mong gawin ito para sayo. Bago pa niya ito mapigilan, tumakbo na si Lila sa supermarket. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya na may dalang ekstrang kable sa kamay. Pagkaabot niya nito kay Gerald, ang boses ng isang middle-aged na lalaki ang maririnig mula sa entrance ng hotel. Lila, anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, may dalawang mag-asawa at isang binata ang lumabas ng hotel. Lahat sila ay nagkataong nakita si Lila na kausap si Gerald. Ang middle-aged lalaki ay tumawag sa kanila ilang segundo lamang ang nakalipas at naglakad ito patungo sa dalawa. Mukhang siya ang leader ng grupo at siya ay walang iba kundi si Willie mismo. Anong ginagawa mo dito, pa? Tinutulungan ko lang si Gerald na bumili ng kung ano. Reklamo ni Lila. Ano? Bibili ka pa rin ng mga bagay para sa kanya? Mahusay. Wala akong ibibigay sa kanya. Kahit na itapon ko pa ito. Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, inagaw niya ang kable mula sa kamay ni Gerald at itinapon ito sa lupa. Bago mangyari iro, sobrang natuwa si Willie dahil handa siyang makiusap kay Gerald na gamitin ang kanyang mga koneksyon para matulungan siya. Gayunpaman sa huli, hindi lang siya pinansin ni Gerald. Sobrang nagalit at nabigo si Willie dahil dito. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wala ka ng kinalaman sa kanya, Lila? Bakit hindi mo matandaan ang isang simpleng bagay? Si Leah na naglalakad kanina ay nakatayo ngayon sa tabi ni Willie. Tiningnan niya si Gerald na may mga mata na punong-puno ng panunuya. Uncle Jung, sino ang taong ito? Tanong ng binata kanina na naglalakad kasama nila. Anak lang siya ng isang taong kilala ko dati. Siya ay nakatira sa Tawin.
Bakit parang may problema ka sa binatang ito? Sa pagkakataong ito, ang iba pang middle-aged na lalaki ang nagtanong. Ang dahilan kung bakit nagtipon ang grupo ng mga tao na ito ay hindi lamang para magsaya sila. Ang kanilang pangalawang layunin, kahit papaano para sa dalawang mag-asawa, ay para magkakilala ang kanilang mga anak. Si Leila ay kasalukuyang may magandang relasyon sa binata. Dahil ang kanyang anak na lalaki ay nag-aalala din sa bagay na iyon, ang ibang pa na middle-aged na lalaki ay hindi mapigilang sabihin ang kanyang sariling katanungan. Hey! Westwick, hindi lamang ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ang taong ito mismo ay may pangit na ugali. Noong hinanap siya ni Willie sa huling pagkakataon, hindi namin siya makita kahit saan. Hindi namin siya matawagan. Ang buong biyahe doon ay isang kumpletong pag-aksaya ng oras, galit na sinabi ni Leah. Humph! Tara na, Lila. Kung sakaling mahuli ka naming nakikipag-usap muli sa ganitong uri ng tao, huwag mo akong sisihin na tuturuan kita ng isang leksyon. Galit na sumigaw si Willie bago niya inapakan ang kable na binili ni Lila kanina. Uncle. Jung, sigaw ni Gerald. Naturally, si Gerald ay hindi na tinatawag na uncle ang lalaking ito. Puff, anong kailangan mo, malamig na't nanong ni Willie. Ano man ang sasabihin mo, nagdonat la rin ako ng $70,000 para sa'yo noong huling pagkakataon. Masasabi mo rin na ginawan kita ng isang malaking pabor noon. Kung ipagpapatuloy mo ang pakikipag-usap sa akin ng ganitong paraan, natatakot akong hindi ito mabuti para sa iyong sarili kung ang salita tungkol sa bagay na ito ay lumabas sa publiko. At saka, nabanggit ni Tita Leah ang tungkol sa isang nasayang na biyahe dahil hindi mo ako nakita sa huling pagkakataon. Nakalimutan mo na ba noong high school ako? Hinintay ka namin ng tatay ko sa labas ng iyong bahay ng 4 na oras para makita ka lang. Naalala ko ng malinaw na nang magkita tayo, agad mo kaming pinaalis at sinasabing hindi ka libre sa oras na iyon. Sa palagay mo mali pa rin ako dahil lang sa nasayang ang biyahe mo, sabi ni Gerald. Puff, anong ibig mong sabihin? Napakaabala na lalaki ni Willie. Bakit kami magkakaroon ng oras para aliwin ang isang tulad mo o ang iyong tatay? Habang iniisip ko ito, ginawa niya ang tamang bagay na hindi kayo pansinin ng tatay mo noon. Kung sa bagay, wala kang silbi sa amin, galit na sinabi ni Leah. Ay, nakikita kong nagkaroon kayo ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nauna kong naisip na maaari nating tanungin ang lalaki na ito na dalhin tayo sa lugar na ito. Pwede siyang maging tour guide o kung anuman. Mukhang kakailanganin nating gawin ang ideya na iyon, sabi ng binata na may kasuklam-suklam ng ngiti. Tour guide? Isipin mo ang status namin. Kung kailangan namin ng isang tour guide, dapat tayong maghanap ng isa na may kahit na may mabuting reputasyon at relasyon sa amin. Ang ibang babae ay sumabad din ngayon. Kinamuhian rin ng babae si Gerald dahil sa galit nila Leah at Willie kay Gerald. Gayunpaman, hindi nagalit si Gerald. Ngumiti lamang siya sa kanilang mga sinasabi. Mabuti naman. Isipin natin yon pagdating natin doon, Uncle. Jung. Magkita ulit tayo sa hinaharap, sabi ni Gerald bago sumakay sa kotse niya at agad na nagmaneho. Matapos malaman na ang Audi A6 ay pagmamay-ari ni Gerald, napatulala ang binata. Dearman. Siya ay talagang nagmamaneho ng isang napakahusay na kotse. Hindi niya inaasahan iyon. Sinuportahan niya ang kanyang tito sa pamagitan ng pag-insulto kay Gerald kanina, ngunit hindi niya kayang bilhin ang kanyang sarili ng isang Audi. Anong pinagmamayabang niya sa ganong bagay? Obvious naman na second-hand na kotse lang ito. Hindi siguro siya makabili ng bagong kots. Nasira ang good mood namin nang makita namin siya. Reklamo ni Leah. Humph! Huwag mo na siyang pag-usapan pa, malamig na nagsalita si Willie. Samantala, nakarating na si Gerald sa bahay. Ang kanyang galit kay Willie ay naging mas maliit sa kanilang paglalakbay. Mukhang maraming mga kotse ang nakaparada sa harap ng bahay ni Winters. Pagdilat ng kanyang mga mata, napagtanto ni Gerald na ito ay mga kotse ng kanilang panganay, pangalawa, at pangatlong anak na lalaki. Dahil dito, pinindot ni Gerald ang horn ng kanyang kotse na nagsasabi na manghingi ng tulong para ilipat ang ilan sa mga grocery. May ilang mga tao ay nakatayo sa patio sa oras na iyon. Nang marinig at makita nila ang Audi na nakaparada sa harap ng bahay, hindi nila maiwasang makuryos at lumabas para tumingin. Sinundan din sila nila Ma at Mra. Winter sa labas. Nang buksan ni Gerald ang pinto ng kotse at lumabas, nagulat ang lahat ng naroroon. Gerald.
Nagmamaneho ka ng Audi, tanong ng asawa ng panganay na anak at malinaw na nabigla sila. Kung ito ang kotseng minamaneho ni Gerald, ang ibig sabihin nito ay may kakayahan siya kumpara sa kanyang sariling anak. Humph! Huwag mo kaming lokohin. Ang Audi na ito ay malinaw na mukhang isang second-hand na kots, sagot ni Francis. Si Francis ay nagkaroon ng pangit na ekspresyon habang sinasabi niya iyon. Kung tutuusin, nagmamaneho siya ng kotse na nagkakahalaga ng $30,000. Dahil ang Audi A6 ni Gerald ay malamang na nagkakahalaga ng higit pa, hindi niya maiwasan na lumala ang kanyang inferiority complex. Sa malungkot na itsura, naglakad si Francis patungo sa Audi at sinipa ng mahina ang mga gulong nito. Hindi mo kailangang gumawa ng isang malaking kaguluhan dito. Normal lang ang mga refurbished na second-hand na mga kots. Kung ang nagbebenta ay isang kakilala, baka ay makukuha niya ito ng halos $15,000. Alam mo, ang aking kaibigan ay minsang sinubukan akong akitin na kumuha din ng second-hand na Audi. Tumanggi ako sa alok niya. Hey, kung tutuusin, mas mahirap ka, mas gusto mong magmaneho ng magandang kotse para magpakitang gilas. Tama siya. Ang mga mayamang boss lamang ang dapat magmaneho ng mga Audi na kotse, sagot ng isa pang binata. Ang nagsasalita na binata ay si Jasper Winters. Mukhang kakauwi niya lang sa oras na ito. Lahat kayo nagkaroon ng misunderstanding. Hindi ko ito kots. Ang sasakyan ay pag-aari ng iba. Pinahiram ko lang ito ng ilang araw, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Oh? Akala ko naisip bigla kang yumaman at bumili ka ng kots. Ito ay hindi pala sayo noong una pa lang. Ang ilang mga hipag na naroroon ay nakaramdam ng isang alon ng cleansing sa kanila bago sila nagpatuloy na mapahamak ng ngumiti kay Gerald. Sa pagtingin sa paligid, hindi makita ni Gerald si Queenie kahit saan man. Naramdaman niya na kakaiba na wala siya rito, ngunit hindi niya tinanong ang sinuman tungkol dito. Paglingon ni Merwinters ay sinabi niya, Merwinters, bumili ako ng ilang mga bagay para sayo. Dalin muna natin ang mga ito sa bahay. Oh? Bata, bakit ka gumastos ng napakaraming pera? Ang dami mo talagang binili. Sabi ni Merwinters. Ayaw niya lang na gumastos ng maraming pero sa kanila si Gerald. Okay lang. Sa totoo lang, lahat ng ito ay mga necessities. Hindi rin ito masyadong magastos. Binilhan kita ng isang pressure cooker, kaya kung bumili ka ng ilang mga buto at ribs, pwede kang gumawa ng sopas. Magiging mabuti iyon para sa iyong kalusugan, sabi ni Gerald habang nakangiti. Ang kanyang layunin ay makakuha ng mga bagay kay Lamar at Merwinters kaya binaliwala lamang ni Gerald ang mga panunuya mula sa ibang mga tao. Hay naku, ang pressure cooker na ito ay talagang branded pa. Magkano ang nagastos mo? Tinanong ng ikalawang hipag, makikita sa kanyang mga mata ang selos. Hindi ito masyadong mahal. $75 lamang ito, sagot ni Gerald. Hey! Ang pressure cooker na ito ay hindi may kukumpara sa ibinigay sa amin ng libre na unit ni Francis. Nakakakuha ka ng mga libreng bagay tulad nito paminsan-minsan, kapag nagtatrabaho ka para sa isang pampublikong institusyon at alam mo kung ano ang sinasabi nila, ang mga libreng bagay ay napakasaya gamitin, pagmamayabang ng pangatlong hipag. Ganon rin si Queenie. Karaniwan siyang nakakakuha ng ilang mga peanut oil, canned tuna, at iba pang dilatang pagkain mula sa kanyang kumpanya minsan sa bawat 2 buwan. Ni hindi namin natapos ang lahat ng ito, kaya ang mga lata ay natatambak lamang sa bahay. Halos hindi na tayo gagastos ng anumang pera sa pagkain. Sa kagustuhang mapabayaan, ang pangalawang hipag ay nagpatuloy sa pagsabi, oh, at alam mo. Ang isa sa mga kasamahan ni Queenie ay nanlibre sa kanya ng hapunan ngayong gabi. Iniimbita siya para sa hapunan halos bawat gabi, kaya halos hindi ko na kailangang magluto ng hapunan para sa kanya. Talagang napakaraming libreng pagkain. Habang ang grupo ay nagpatuloy sa pagmamayabang sa kanilang sarili, wala sa kanila ang nakapag-isip na tulungan si Gerald na ilipat ang mga bagay sa loob. Sa huli, si Mar at Merwinters lang tumulong sa kanya na ilipat ang lahat sa loob. Pagpasok ulit ng lahat sa bahay, biglang naalala ni Gerald na may sasabihin siya sa kanila. Oo nga pala. Alam mo, bukas ang aking birthday at hindi ko ito ipagdiriwang sa bahay sa pagkakataon na ito. Nag-book na ako ng hotel para dito. Meron ba sa inyo ang may oras para dumalo? Tanong ni Gerald. Sa mga nakaraang taon, palaging si Mar at Merwinters ang laging nagdiriwang ng kaarawan ni Gerald kasama niya. Ang taong ito ay hindi magiging exception.
Gayunpaman, dahil nandito ang lahat, natural na naramdaman ni Gerald na obligadong siyang mag-imbita sa kanilang lahat sa kanyang birthday. Ang pangatlong hipag ay umubo bago sinabi, parang may oras kaming pumunta doon. Si Francis at ang iba pa ay magtatrabaho bukas. Wala kaming panahon para ipagdiwang ang birthday mo. Tama yan. At saka, kung ipinagdiriwang mo ang iyong birthday, hindi ba dapat kumain ka na lang sa bahay? Bakit ka nag-book ng isang hotel? Nakalimutan mo ba ang iyong pinagmulan dahil lamang may pera ka ngayon? Malamig na sinabi ng pangalawang hipag. Si Gerald ay talagang mahirap noon at ang lahat ay sanay na maliitin siya. Ang katotohanan na bigla siyang yumaman mula sa pagkapanalo sa loto ay naging sanhid ng malaking pagbabago na naging dahilan kung bakit naiinis sila kay Gerald. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit mas malamig ang pakikipag-usap nila sa kanya kumpara sa dati nilang ginagawa. Aba, parang lahat tayo ay abala. Mukhang kailangan mong ipagdiwang ang iyong birthday ng mag-isa, sabi ng panganay na anak. Katatapos lamang ng kanyang mga salita at nagsimulang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Waltz. Kumusta ka? Ano yan? Congratulations. Sigurado na isasama ko ang pamilya ko kinabukasan. Hindi, libre ang oras ko. Siguradong magiging malaya ako kapag tapos na ako sa lahat ng kailangan kong tapusin bukas. Haha. Pagkatapos nito, pinatay ng panganay na anak ang tawag. Medyo excited siya. Anong problema? Tanong ng panganay na hipag. 8th birthday ng anak ni Waltz bukas. Inimbitahan kaming dumalo sa celebration ng kanyang birthday kaya syempre pumayag ako. Hindi mo sinabi na mayroon kang isang mahalagang commerce meeting na dadaluhan sa araw na iyon. Ang birthday ng anak ni Waltz ay mas mahalaga. Kakanselahin ko na lang ang pagsama ko sa commerce meeting, hinaing ng panganay na anak. Uncle, second uncle, sa palagay ko dapat na tayong magsimulang kumain ngayon. Marami pa akong mahalagang bagay na dapat gawin bukas. Kailangan kong makabalik at magpahinga sa lalong madaling panahon. Hindi pala, kailangan ko pang gumawa ng ilang mga plano sa oras na makauwi ako dahil may meeting ako kay Merjong bukas, sabi ni Francis. Naturally, siya rin ay magiging abala bukas. Hindi ba nandito na si Merjong? Sinabi ko na ililibre ko siya ng hapunan ngayong gabi. Siya lang naman ang department chief ngayon. Sa totoo lang, dahil siya ay isang kagalang-galang na figura noong nakaraan, mayroon pa rin siyang maraming mga ugnayan at connection sa Serene County. Mayabang na sagot ng pangatlong anak na lalaki. Sayang talaga na hindi siya libre ngayong gabi. Mukhang puno na ang kanyang schedule. Habang ang bawat isa ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa, nakikinig lamang sa kanila si Gerald. Naisip niya na ang Merjong na pinag-uusapan nila ay si Willie. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Dahil sinabi ng lahat na hindi sila magiging libre bukas, hindi sinubukan ni Gerald na ipilit na dumalo sila sa celebration ng kanyang kaarawan. Hindi iyon mahalaga para sa kanya. Ang bawat isa ay may kani-kanilang mga bagay na dapat gawin. Umuwi na si Gerald matapos kumain ng isang simpleng pagkain sa bahay ni Ma Winters. Hindi masyadong nagtagal, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Mila. Happy birthday, Gerald, sigaw ni Mila. Hindi ko pa birthday, bakit mo ka bumabati sa akin, sabi ni Gerald bago siya tumawa habang nakahiga sa kama. Ano ang pumipigil sa akin na hiniling ka ng 2 beses? Babatiin kita ulit ng happy birthday sa hating gabi. Hindi ko maibabalik ang dati kong hiniling. Siya nga pala, Gerald, pwede ka bang lumapit para puntahan ako sa loob ng 2 araw? Kapag natapos mo na ang pag-aayos ng iyong sariling mga bagay. Nasa television station ako ngayon. Ngayon pa lang ako lumipat para maging isang intern reporter. May magagawa ako sa wakas na gusto kong gawin ngayon, masayang sinabi ni Mila. Sinabi na ni Mila kay Gerald ang tungkol dito kanina. Kukuha siya ng pagsusuri para mag-apply bilang maging isang intern reporter. Nagawa niyang makapasa at opisyal na siya ngayong isang intern reporter. Si Gerald ay masaya para sa kanya. Sigurado. Pupunta ako para hanapin ka sa loob ng 2 araw. Ilang araw kaya baka kailanganin nating pag-usapan ito muli pagkatapos. Tungkol sa mga celebration, paano mo balak ipagdiwang ang iyong birthday bukas? Makalipas ang ilang sandali, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanyang mga plano sa birthday at sinabi ni Mila na kailangan niyang maligo kaya pareho nilang tinapos ang tawag. Ibababa pa sana ni Gerald ang kanyang cellphone nang magsimulang tumunog muli ang kanyang cellphone.
Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.